Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nangyayari sa'yo, Nika? Sita ni Rixie sa kanya nang nasa kantin sila. Ilang araw ka nang wala sa mood, at nung prom, bakit pagkatapos mo makipagsayaw kay Michael basta ka nalang nawala? Alam mo bang hinanap ka nga niya sa amin? Ilang beses nga akong tinanong kung nasan ka. Bakit ba? Hinanap siya ni Michael. She smiled to herself bitterly. Inabot ang kali sa lata at uminom. Noong Sabado ng party ay maaga siyang umuwing mag-isa, ni hindi siya nagpaalam kahit sa mga barkada at kaibigan. Kahit ang mami niya ay nagtaka na maaga siyang umuwi at nag-iisa pa. She gave the usual trite reason. Masakit ang ulo na pinaniwalaan naman ni Karen dahil siya na mismong humingi ng paracetamol sa ina. Subalit itinapon lang na yon sa toilet bowl na mapag-isa siya. She spent the night crying. Kaya naman na magising siya kinabukasan ng linggo ay tanghali na. Sanhi upang ang pamamaga ng mga mata niya sa kakaiyak ay may pagkamali ni Karen na oversleeping na ipinagpasalamat niya ng lihim. Huwag mo kong intindihin, Rixie. I'm not myself these last few days. Oh well, look who's coming. Ani Rixie at kinalabit siya kasabay ng pagnguso sa dalawang pareha na pumasok sa kantin. Ang lovebirds. Sila na ba talaga? Sa party na puno kong hindi naghihiwalay ang dalawang yan. Hindi na gustong tumingin, subalit magtataka si Rixie, lalong higit si Michael kung hindi siya babati. Never mind, Anna. Wala siyang pakaalam sa sasabihin nito. Hi, Nika. Si Michael na pinakatitigan siya. Bakit bigla ka nalang nawala nung Sabado? Nagkipit siya ng mga balikat at ngumiti. I got bored. Oh, sabihin mo baka nag-tantrums ka na naman dahil hindi mo matanggap na kami na ni Michael. Ang panunuya nito'y tinakpan ng malambing na tinig. Nilinga ni Michael si Anna and in commanding voice. Ang ipinagtatampo lang ni Nika yung pinaglihim natin sa kanya yon. We are supposed to be friends at hindi dapat na no big deal, guys. Wika niya. Ano bang pinagtatalunan natin? Actually, niyaya ako ni Josh na umalis kami sa party. I got bored so... Sinadya niyang huwag ituloy ang sinabi. Nagulat din siya sa sariling nabanggit niya ang pangalan ni Josh. Hoping that he didn't escort any girl from high school, she reminded herself to give Josh a call. Si Josh! Bulalas ni Michael. Nakipag-date ka sa palikerong yun? Without any chaperone? Saan kayo nagpunta? Anong oras ka na nakauwi? He demanded almost angrily to the surprise of everyone. Michael! Natatawang itinaas ang dalagita ang mga kamay niya. Tinalo mo pa si Mommy, ah? Siya nga naman, Michael. Segunda ni Anna. Pati ba naman yun gusto mong pakaalaman? Eh ano kung nag-date sila ni Joshua? May isip na si Nika para malaman ng tama at mali. Anna's only 15 to go on dating unchaperoned, Anna? At sa isang lalaking masamang reputasyon sa mga babae. Sagot nito sa kasintahan sa naiiritang tono. She's like a kid sister to me. You know that. I don't want anything happen to her. A kid sister. Ang puso niyang durog na lalo pa yatang pinakadikdik-dikdik sa salitang iyon. Tumayo ang dalagita. Why? Thank you, Michael? She was sarcastic. At dahil nasasaktan, she was unstoppable. I'm a big girl now. Hindi ko kailangan ng big brother. I never had one anyway. If you remember, lagi na lang akong kontrabida. Lagi ako may diferensya. You never had one ask kung bakit nagagalit ako. Now I know. Tinapik niya sa balikat si Rixie. Let's go, Rixie. Time na.
With a frown on his forehead, sinundan ng tingin ni Michael ang palabas sa kababata. Pwede bang pumasok? Napapalikwas mula sa pagkakadapa sa kamang dalagita nang marinig ang tinig ni Michael. Nakatayo ito sa pinto ng silid niya. Strange. Dati ka namang labas-masok sa silid ko. Bakit ngayon nagpapaalam ka pa? Nagtuloy sa loob ng silid si Michael at nagkibit ng mga balikat. Ewan ko. I just felt na tila may malaking padaranang nakapagitan sa ating dalawa nitong mga huling araw. Bumangon si Nika at niyakap ang mga binti. What made you think so? Muling nagkibit ng mga balikat si Michael. Sumandal sa dingding at ipinasok sa bulsa ng maong ang mga kamay. Sweetheart, pinag-isipan ko ng husto kagabing mga sinabi mo kahapon sa kantin. Siguro nga'y malaki ng pagkukulang ko. Malaking malaki. Pero hindi niya isinatinig yon. About what? And stop calling me sweetheart. Matagal mo nang hindi ginagamit sa akin yan. Since Ana. Hindi niya napigil ang sariling hindi idugtong ang huling sinabi. Isang malalim na buntong hiningang hinugot nito. I don't know why you dislike her so much. I don't, she said harshly. Now, ano yung pinag-isipan mo kagabi tungkol sa sinabi ko sa kantin? That I have never been like a brother to you. Nagyuko ng ulo si Nika. You were, she whispered. Nasa tinig ang pagdaramdam. Then added softly. Until Ana. Oh sweetheart, it breaks my heart tuwing inaakusahan mo ako ng ganyan. Ani Michael sa tila naghihirap na tinig. Kasi naman wala kang alam buskahin at inisin kundi si Ana. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, di ba? Mula pa noong araw, ang gusto lang naman ng tao ay maging kaibigan ka. Tayo. Kaibigan? My foot. Nag-angat siya ng muka. Useless pag-usapan ng isang bagay na hindi siya mananalo. Huwag na nating pag-usapan to, Michael, okay? I'm sorry. I behaved childish yesterday. Umaliwalas ang mukha ni Michael. Please, treat Ana with a little consideration, Nika. May malaking suliranin si Ana sa pamilya niya. Whatever it is, I'm sure she'll be able to handle it. Kibit balikat niyang sagot. O baka naman gusto ni Ana na pati ang domestic problem niya ikaw lang lumutas para sa kanya. She is so helpless a mouse, diba? Hindi pinansin ni Michael ang sarcasm sa tinig niya at nagpatuloy. Mr. Sinisa isn't her real father. What? She frowned. Yes. Her real father died in a road accident. At huli na nang malaman ng mother niya na pinagdadalang tao niya si Ana. She was 6 years old when her mother married Mr. Sinisa. So, agap niya at nagkibit ng mga balikat. She should be thankful at inari siyang anak ni Mr. Sinisa. Pinag-aral at kinalinga. Please listen. He sighed tightly. Her stepfather is making passes at her. Gumuhit ang galit sa mga mata ng binata sa sinasabi. Oh my. Yes, kaya dapat nating intindihin si Ana. Laging magulong isip niya. Kahit kapag kami magkasama, paiba-iba siya ng moods. Bakit hindi niya sabihin sa mother niyang nangyayari? Ang inis kay Ana ay nahalinhan ng pagkabahala. May suggestion exactly. But she doubt if her mother will listen to her. Bukod pa roon, may 2 kapatid si Ana. Hindi niya gustong masirang pamilya dahil sa kanya. Sinabi niya sa iyo yan? Nakadama siya ng guilt sa animosity na ipinapakita niya sa kababata. Yes, tumango-tango si Michael. Nilaro ng rubber shoes ang sahig. So please, try to understand her. If you're something indifferent, she has no friend but us. Napatuwid siya. I don't believe that.
Hindi mo ba nakikita mga lalaking tila bubuig na nakapaligid sa kanya parate? Are you really so blind that you couldn't see how she flirted with those boys? Yun ang balak niyang sabihin, subalit hindi niya maisatinig. Sa halip, laugh with them? But are they friends? He countered. Their admirer, sweetheart, na lalo lamang nagpapangyari upang makadama ng kaunting takot si Anna. She cringed every time some guy gave her with so much as a friendly tap and touch. The smile and laugh that you can show was to protect herself. Dahil kung magsusuplada siya, baka bastusin siya at mapaaway na naman daw ako. Gustong humiyaw ng isip ni Nika sa sinabi ng binata. Naalala niyang pag-uusap nila ni Joshua may ilang taon nang nakalipas. She even had a chance to talk to James at sinuportahan nitong sinabi ni Josh. But she couldn't be judgmental nang dahil lang sa pangyayaring yon. Paano kung totoo naman ngang problemado si Anna at itinatago lamang sa tawat ngiti? At kung totoo namang hindi talaga gusto ni Anna ang pakikipagnitian sa mga boys sa campus, that she must be an actress of high caliber, she'd earn money of it. Don't be angry with me, sweetheart, with Anna. Untag ni Michael sa nakikiusap na tinig. You are as important to me as Anna. Of course, sa magkaibigang paraan. Ang sabi niya sa akin baka nagseselos at nagradamdam ka dahil mag-boyfriend na kami. What? Nanlaki ang mga mata niya. I think she's right. Nang sabihin niyang parang inagaw niya ako sa'yo na maging magkasintahan kami. Nawalan ka nga naman daw ng itinuturing na Big Brother. I've lost my one and only love, hindi Big Brother. Tumingala siya sa binata at ngumiti. Siguro nga. And I'm sorry kung napag-isip kita. Alam mo naman ako, para akong bata kong minsan. He smiled. Hindi lang minsan. Most of the time, nilaparan niya ang ngiti. Yes, I suppose so. Humakbang palapit si Michael at dumukwang sa kanya. Itinaas ang mukha niya. Hindi ka na nagtatampo sa akin? Umiling siya. You will always be my sweetheart, Nika? He added sincerely. Ang drama mo? Pinakawalan niya ang mukha at tumayo mula sa kama. Hindi niya gustong makita nito na nagsisimula ng mamuo ang mga luha sa sulok ng mga mata niya. Dahil kahit ano pang sabihin nito tungkol kay Anna, hindi yun makakabawas sa sakit ng puso niya. Tara sa baba at baka nagluto ng merienda si Mommy. Nasa ilalim si Nika ng lilim na malaking punong akasya nang lapitan siya ni Anna. Ang blusang puti, immaculately clean at ni hindi nakusot sa maghapon sa kolehiyo. At ang skirt uniform ay ni hindi malang nawala sa pagka-pleats. Naloloko siyang isipin kung paano nagagawa ni Anang ganon. Siguro hindi na to kumikilos kapag nakaupo na sa classroom. Hi, bati nito. Nag-iisa ka? Nakita ko si Crisanto bago ako lumapit dito. Tumango siya. Pinabili ko siya ng soft drink sa kantin. Gwapo si Crisanto. Bagay kayo. Bakit mo nasabi yan? Nagkibit na mga balikat si Anna. Lagi kayo magkasama nitong mga huling araw. Baka kasi mag-boyfriend na kayo at nililihim niyo lang. Umikot ang mga mata niya. Wala akong inililihim sa buhay ko, Anna. And you'll be the first to know kung magkaka-boyfriend ako. Tinakpan ng bigla niyang pagngiti ang sarkasmo sa tinig niya. Naalalang na pag-usapan nila ni Michael noong isang araw. And Anna was now trying to be friendly. Pero tinitiyak ko sa iyong hindi si Crisanto. Bakit hindi ka pa nagbo-boyfriend? Kung hindi si Crisanto, si Josh. Hindi ba't sabi mo yung nag-date kayo nung gabi ng prom? Oh well, we did. Nakausap na niya si Josh at kung may magkamaling magtanong dito, ipinangako nitong susuportahan ang sinabi niya. But it was a friendly date, Anna. Umangat ang kilay ni Anna.
Hindi ka ba naiinggit sa amin ni Michael? Definitely not. She nearly choked with her lie. Maraming beses kasi kitang nahuhuling laging nakatitig sa amin ni Michael. She smiled at her sweetly. Nasa mukha nito na hindi naniniwala sa sinagot niya. Naupo ito sa bench at tabi niya. Nagseselos ka, no? Bakit ako magseselos? Kunway ng laki ang mga mata. Hindi niya gusto ang paraan ng pagngiti nito. Maglilihiman pa ba tayo? Patuloy nito, nakangiti pa rin. Alam ko naman na kaya ka laging naiinis sa akin ay dahil mula nung dumating kami rito sa San Vicente ay nabaling na sa akin ang tingin ni Michael. Well, you're wrong, Ana. Hindi ako naiinis sa'yo. Which was not totally true. It is the other way around. At yon ang sa palagay niya ay totoo. Kahit pa marahil malapit si Ana kay Michael mula pa noong mga bata pa sila, kung sa pakiramdam niya ay totoong kaibigan to, hindi siya maiinis. Masasaktang totoo, pero makakaunawa siya in the long run. Nanlaki ang mapupungay ng mga mata ni Ana sa isang pakunwaring pagkamangha, which Nika easily detected. Saan mo naman nakuhang ideyang yan? She rolled her eyes heavenward. Kata hypocrisy, Ana? Sarkastikong sabi niya, nakalimutan ang pagnanais na kaibiganing totoong kababata. Mga bata pa lang tayo, sinisikap mo nang pasamain ako sa paningin ni Michael. Sa patagot pa ilalim mong bitchiness. Pigo ka nga lang sa bahaging yon dahil malapit pa rin kami ni Michael sa isa't isa. Anna looked hurt. Hindi kita naiintindihan, Nika. Sa panahon ng kabataan natin at hanggang ngayon, ay sinisikap kong mapalapit sa'yo. Pero lagi na'y nararamdaman kong naiinis ka sa akin. Nagdaramdam nitong sabi. Natilihan sandali si Nika. Anna sounded truly hurt at nakadama siya ng guilt. Baka naman nga totoong sinisikap ni Anna na mapalapit sa kanya. Baka nga naman talagang pinanaig lang niya ang pagseselos dito para kay Michael. And when she was about to soften up, nagpatuloy si Anna. Oh well, hindi ka na may inis sa akin dahil 3 linggo na lang at graduation na ni Michael. Sa Maynila ako'y pagpapatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Si Michael naman ay luluwas din sa Maynila upang kumuha ng review. At nakatitiyak ako sa pagkakataong to na malalayo na siyang tuluyan sa'yo. Dinampot nito ang mga notebook, inayo sa balikat ang bag at pagkaway tumayo humakbang paalis. Nakakailang hakbang na to nang lingunin siya. Huling-huli nitong pagkatigagal niya. Isang matamis na ngiti ang iniwan sa kanya ni Anna. Kanino mo nabalitaan? Si Michael, minsang naroon siya sa bahay nito, 2 weeks bago ang pagkatapos ng klase. Sa girlfriend mo. Hirap siyang banggitin ang salita ngayon. He sighed. Ang gusto sana ng mama at papay magpalipas muna ako ng 1 buwan bago lumuwas sa Maynila. Ganun naman pala, bakit ka luluwas agad? Gusto ni Ana na sabay kaming lumuwas. Naiintindihan ko naman siya, wala siya makakasama roon. Eh bakit kailangan pa niyang sa Maynila magpatuloy ng kolehiyo? Naupo ito sa barindilya ng balkon. Siya ang nagpilit sa ina niyang sa Maynila na mag-aral. Sa unay ayaw ni Aling Perla, pero napapayag niya to bandang huli. Dahil sabi niya may chance siyang sa Maynila makapagtrabaho siya sa araw at makapag-aral sa gabi. Malaking tulong nga naman yun sa mga magulang niya. Pero ang totoo, gusto lang lumayo ni Ana sa stepfather niya. Siguro nga, sang-ayon niya sa mababang tinig. Kahit paano ay gusto niya magsimpatya sa kalagayan ni Ana sa stepfather nito. Many times, I wish to hit the man's face tuwing inihahatid ko si Ana sa kanila at binala kong kumprontahin ng lihim si Mr. Sinisa, subalit mahigpit na umaayaw si Ana. She's worried about her 2 younger siblings kung malalaman sa kanilang nangyayari. Nakakaunawa niyang sabi,
Muli ay nalimutan ng inis kay Ana. Siguro'y matatagalan ako sa Maynila. Patuloy ng binata. Pagkatapos ng review ay kukuha agad ako ng exam. And while waiting for the result, maghahanap na muna ako ng trabaho. Matanda na rin naman ang papa. Kailangan na niyang magretiro. May palagay akong hinihintay lang nila makapagtapos ako at magre-retire na rin silang pareho ng mama. Saan ka titira doon? Sa Tia Mercedes. Kilala mong kapatid ng mama, diba? Tumango siya. Si Arlene. Boarding house. Isa pa yun sa dahilan kung bakit kailangang sumabay ako. Tutulungan ko siya maghanap ng boarding house. Yes. Walang kabuhay-buhay niyang sagot. Anong gusto mong regalo ko sa'yo sa graduation mo? Nakangiting tanong nito. At nang hindi siya agad sumagot, ay mabilis na idinugtong ni Michael. Ako na nga lang bahala doon? She smiled sadly. Iniwas ang tingin dahil baka mabasa ni Michael ang damdaming nakatago roon. Mas unang commencement exercise ng high school kaysa sa college. Nang tanggapin niyang karangalan bilang salutatorian, ay hinanap ng mga mata niya si Michael, subalit wala ito roon. Matinding disappointment ang nadarama niya. Gusto niyang umiyak na malakas kung wala sa harap niya ang maraming tao. Sa nagdaang mga taon ng buhay niya, naroon lagi si Michael at sinasaksihan ang pagtanggap niya ng ribbons at medalya. Kinabukasan ng gabi, nasa bahay nila ang binata. Dala nitong isang malaking teddy bear para sa kanya. Thank you, Michael. Mahigpit niyang niyakap ang teddy bear and tried hard not to hurl a world of accusation kung bakit to hindi nakarating sa graduation niya. I'm sorry. I missed your graduation yesterday, Nika. Paumanhin nito, regret in his voice. Nasa sasakyan na kami ni Ana nang bigla siyang sumpungin ng pagkahilo at matinding sakit ng tiyan. Nagsuka pa nga siya. Sa halip na mabawasan ng hinanakit ay nadagdagan pang lalo. Si Ana na naman ang dahilan. Did you take her to the hospital? Umiling si Michael. Mariin siyang tumanggi. Mag-aalala lang daw sa kanila. Nagyakag siyang sa beach palipasin ng sama ng katawan. And I couldn't leave her. She was so sorry all the time she was in pain dahil wala kami sa graduation mo. Yes, matabang niyang sabi. Gusto niyang pagdudahan kung totoo ngang masamang pakiramdam ni Ana sa oras na yon. And then felt so guilty na lahat na lang tungkol kay Ana ang pinagdududahan niya. Tumayo si Michael at hinawakan siya sa baba. Promise me na nasa school ka bukas at dadaluhan ng graduation ko. She forced a smile. Kahit hindi nito sabihin yun, ay tiyak na naroroon siya.